Upang mabuhay, kakailanganin ng batang lalaki ng isang pambihirang kakayahan. Sa mundong ito, ang katatagan ay pinananatili sa pamamagitan ng lalo pang pagpapalakas sa mga malalakas, at ang pinakamalalakas ay maaari ring kumain ng mas marami, kaya't tumataas ang kanilang espiritual na enerhiya. Ngunit may isang sundalo na nakatuklas ng mahiwagang kapangyarihan sa mundong ito. Sa gitna ng labanan, ipinaalam sa pinuno ng isang panig na mahusay ang pakikipaglaban ng kaliwang hanay at nagagawang ipagtanggol ang taniman. Ngunit ang kanang hanay ay napipilitang umatras. Sa gitna ng sona ng digmaan, buong tapang na nilalabanan ng mga tao ang pananakop ng dambuhalang mga primado na sumisira sa mga linya ng depensa. Isa sa mga tagapagtanggol ay si Kai, na nag-iisa laban sa isang kalahating tao at tumatawag ng saklolo sa kasama niyang si Manso. Ngunit napabagsak si Kai at naiwan siyang walang kalaban-laban habang pinalilibutan ng mga bagong kaaway ang batang mandirigma, habang si Manso ay napalipad ng isang malakas na hampas. Pauntik nang tamaan si Kai nang biglang umatake ang isang lalaki sa primado mula sa likod at iniligtas ang bata. Matapos iyon, ipinakilala ng mandirigmang ito ang sarili bilang si Alha, ang panganay na anak ni Malakbezin, at nagdiwang ang mga tao sa paligid sa pagdating ng kanilang Panginoon. Pagod na sa pananakop ng mga unggoy, inutusan ni Alha ang mga kalaban na masdan ang kapangyarihan ng Diyos ng lupa na nananahan sa kanya. Agad na lumitaw ang banal na selyo sa mukha ng Maharlika, isang patunay sa harap ng lahat na taglay niya ang basbas ng Diyos. Makalipas lamang ng ilang sandali, muling umatake ang mga unggoy, ngunit madaling pinutol ni Alha ang braso ng una at ang ulo ng pangalawa. Sa sarili nilang wika, inutusan ng isa sa mga primado ang kanyang mga kasamahan na umatras, habang siya mismo ay lumapit upang hamunin ang pinagpalang mandirigma ng mag-isa. Ang unggoy na ito ay naiiba sa iba pa dahil taglay rin niya ang isang banal na selyo na nagniningning sa kanyang mukha na sa teorya ay magpapantay sa laban. Tiwala sa sarili, sumugod ang kalahating tao ng buong bangis, ngunit ang bilis ni Alha ay walang kapantay. Gamit ang kanyang liksi, naiwasan ng lalaki ang isang malakas na hampas habang naghain siya ng isang napakalalim na hiwa sa kanyang kalaban. Tinapos ang laban ng mas mabilis kaysa inaasahan ng sinuman. Kaya naman, itinaas ng mga naninirahan sa nayon ng lag ang kanilang mga bandila at nagdiwang ng tagumpay, habang ang natitirang mga unggoy ay nagsitakas kasunod ng pagkamatay ng kanilang pinuno. Habang pinagmamasdan ang nakakatakot na kaguluhang iniwan sa larangan ng labanan, sinabi ni Manso kay Kai na nakaligtas na naman sila sa isa pang araw. Sa gitna ng lahat ng ito, kinuha ni Alha ang banal na bato mula sa pinuno ng kaaway upang kainin ito. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga kapanalig na gawin din ito sa mga bato ng iba pang patay na primado. Sa pag-inom ng sangkap, nabalutan ng Panginoon ang mapulang aura sa kanyang katawan. Biniyak ni Manso ang isang banal na bato at ibinahagi ito sa kanyang mga kasama. Bago makibahagi, nagpasalamat muna siya kay Inang Kalikasan at sa espiritu ng matapang na Diyos ng lupa na ipinamana sa kanila ng kanilang mga ninuno. Habang nilulunok ng mga sundalo ang sangkap, nararamdaman nila ang pagtaas ng kanilang espiritual na enerhiya. Dahil ang pagkain ng utak mula sa banal na bato ay nagpapalakas ng espiritual na enerhiya at nagpapalakas sa iyo, nais ni Kai na kumuha pa, ngunit binalaan siya ni Manso na hindi ito mangyayari dahil sila ay karaniwang mga sundalo lamang. Sa gitna nito, isang mandirigma ang nag-ulat sa Panginoon na ang iba pang mga bato ay ihahatid sa kastilyo. Isang mas matandang mandirigma na nagngangalang Master Basco ang nagsabi kina Manso at Kai na karamihan sa mga bagay na ito ay dapat mapunta sa mga tagapagdala ng basbas, gaya ni Lord Alha. Pagkatapos ng lahat, ang katatagan ay pinananatili sa pamamagitan ng lalo pang pagpapalakas sa mga malalakas, ganoon ang takbo ng mundong ito. Sa pagkaunawang iyon, naghinagpis si Kai na ang mga karaniwang sundalo, gaya nila ay kailangang lumakas ng hindi umaasa sa ganoong kapaki-pakinabang na yaman. Kalaunan, sa isang handaan na dinaluhan ng mga taga-nayon, ipinahayag ng pinuno na ang mga lupain ng tao sa mga liblib na lugar, gaya ng sa kanila ay matagal nang inaatake ng mga kalahating tao. Subalit ang lag ay naipagtanggol salamat sa pagsisikap ng matatapang nitong mga mandirigma. Siya si Malakbezin at ipinagmamalaki niya ang bawat isa sa kanila. Sawing-sawa na sa mga talumpati, gusto na lamang ni Manso na kumain agad. At sa kabutihang palad, tinapos ni Molok ang talumpati sa isang maikling panalangin ng pasasalamat kay Inang Kalikasan.
Tuwang-tuwa, agad sinunggaban ni Manso ang pagkain, ngunit nahirapan sa isang bahagi ng putahe na napakatigas kagatin. Sa paligid niya, may isa pang sundalo sa mesa na gustong makakain ng kasing dami ng kanyang mga kasama. Saka may nagsabi sa kanya na kailangan lang niyang magtrabaho ng mas mabuti. Samantala, napansin ni Kai kung gaano kasuwerte si Manso na nakakakuha ng mas maraming pagkain kaysa sa kanya at sumagot ang kaibigan na hindi siya naging pinuno ng unit ng walang dahilan. Dahil doon, nangako si Kai sa sarili na mag-e-ensayo siya hanggang sa mapagod at lalakas upang makakain siya ng mas karapat-dapat na pagkain. Tinupad niya ang pangako. Nag-ensayo ang batang mandirigma gamit ang kanyang sibat sa gitna ng gabi, ngunit nauwi ito sa pagkakahulog niya sa kanyang likod matapos magkamali ng hakbang. Walang duda, ang kaunting pagkain na natatanggap niya ay hindi sapat. Gaya ng sabi ng ating mga lola, ang bakanting sako ay hindi makatayo ng tuwid. Galit na sumigaw ang bata, humihingi ng kanin na bilog, saka dumating si Manso sa mismong sandaling iyon at nagtanong kung ano raw ba ang rice ball. Ipinaliwanag ng kaibigan na basta na lang pumasok iyon sa isipan niya at kahit hindi niya alam kung ano ito, sigurado siyang masarap iyon. Sumagot si Manso na minsan talaga'y parang nababaliw ang bata, na siyang sinang-ayunan naman ng bata kahit wala rin siyang ideya kung bakit. Sa huli, hiniling ni Kai sa kanyang kaibigan na tingnan ang mga libingan sa nayon na nakalaan para sa mga taong may pamilya at pagkatapos ay ihambing ito sa mga libingan ng mga kagaya niya na walang magulang ni kapatid, mga sanga lamang at bato na tinakpan ng baging ang naroroon dahil wala namang nagluluksa para sa kanilang kamatayan, kaya naniniwala ang bata na siya ay itinakdang makalimutan. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay hindi siya kailanman nabuhay sa nayon, mula pa noong simula at dahil dito, may pangangailangang hindi niya tanggapin ang realidad na ito, kaya't magpapalakas siya hanggat kaya niya para mabuhay. Para mangyari iyon, kailangan niyang kainin ang kakaunting pagkaing mayroon at magsanay ng mas mahirap kaysa kaninuman, ngunit hindi sapat ang mga iyon. Upang mabuhay, kailangan ni Kai ng isang bagay na makatutulong sa kanyang manalo sa mga laban, isang kakayahang maaaring mag-angat sa kanyang katayuan sa ibang antas. Habang nakikinig sa bawat salita, lalo pang pinatibay ni Manso ang paniniwala niyang nabubuhay ang batang ito sa mundo ng pantasya. Samantala, nasa gitna ng pagtatalo si Olja at ang kanyang kapatid na si Jose. Ayon sa pinagpalang mandirigma, hindi inaasahan ng kanilang ama na gawin ng babae ang ginagawa niya. Dahil ang mga babae sa tahanan ng baron ay hindi kailangang matutong lumaban. Sa pagsasabi nito, kinuha ni Olja ang baston mula sa kamay ng kanyang kapatid at naglakad palayo, habang si Jose ay nalungkot at inusal na sanay naging lalaki siya upang makatulong sa nayon. Samantala, nag-e-ensayo ang sundalo kasama ang isang pinuno ng unit na malinaw na nagpabatid sa kanya na hindi siya mananalo sa anumang laban kung patuloy siyang umaatras. Sa isang punto, tinamaan si Kai at muling napahiga sa kanyang likod, ngunit sa halip na bumagsak sa lupa, lumubog ang kanyang katawan sa isang mahiwagang dagat na nababalutan ng baga. Bigla na lamang, isang reaksyong elektrikal ang nagbigay kuryente sa kanyang lumulutang na katawan patungo sa isang modernong lungsod sa ibang mundo, habang ang kanyang kamay ay lumilikha ng isang patong ng kakaibang enerhiya. Nagising si Kai sa mismong sandaling iyon at nagsimulang maniwalang siya'y naging biktima ng isang salamangka. Iniisip ni Manso na baka nasira na naman ang tornilyo sa ulo ng kawawang bata dahil sa pagkakahampas kaya humingi siya ng paumanhin, pero tumayo si Kai na may kakaibang kumpiyansa at may ngiti sa kanyang mukha. Mag-isa sa kanyang mga iniisip, pinagninilayan niyang muli siyang hinarap ng mga alaala ng mga bagay na hindi naman niya naranasan sa tunay na buhay. Minsan nakakakita siya ng mga di kilalang alaala na ni minsan ay hindi niya narinig at sa pagkaalam niya, may ilang tao talaga na ganoon. Pero wala siyang lakas ng loob na sabihin ito kahit kanino, pati kay Manso. Sa totoo lang, ang mga alaala ring iyon ang nagpakilala kay Kai sa rice balls. Pero kahit ano pa man ang mga bisyong ito, mahiwaga man o may kinalaman sa mahika, wala naman talagang nababago sa buhay niya. Sa katunayan, ni minsan ay hindi pa nakakita si Kai ng mahika sa totoong buhay. Dahil para sa kanya, ang ganitong bagay ay umiiral lang sa mga kwentong bayan. Ngunit sa di maipaliwanag na dahilan, patuloy itong lumilitaw sa kanyang mga kakaibang bisyon. Ngayon, kung sakali mang magamit niya ang mahika sa isang labanan, tiyak na hindi iyon masama. Maya-maya rin ng gabing iyon, tumanggap ng mensahe si Molokbezin sa pamamagitan ng isa sa mga agilang sinanay ng nayon. Pagkapasok niya sa tahanan, kinausap niya si Olha tungkol sa isang pangkat ng mga orc na lumitaw sa kagubatan sa kanluran na nagpapahiwatig na ang laban ay magaganap malapit sa Villa Banya.
Ang seremonya ng alyansa ay nakatakda sa loob ng ilang araw, kaya kailangang magmadali ang Vilalag patungo roon. Kahapon mga unggoy, ngayon naman ang mga orc ang handang magdulot ng panibagong sakit ng ulo. Ikinadismaya ni Molok na wala ng oras ang mga sundalo para makapagpahinga, ngunit ipinaalala sa kanya ng anak na tungkulin ng isang sundalo ang magmartsa at ibuwis ang dugo upang ipagtanggol ang kanilang lupain ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, iginiit ng pinuno na ang lahat ng mga taga na yon ay mga anak ni Molok. Hindi makatulog, nagkomento si Kai sa kalokohang ideya ng paglikha ng apoy gamit lang ang kanyang kamay. Sa kama sa tabi niya, gustong maintindihan ni Manso kung ano na namang pinagdadaanan niya ngayon at ipinaliwanag ni Kai na iniisip lang niya ang isang bagay na parang panaginip na gising. Sabi ni Manso, baka hindi nga iyon panaginip dahil minsan may isang munghing manlalakbay na sa kabila ng kawalan ng liwanag at walang sindi ng apoy, ay tinaas ang kanyang daliri at tumawag ng apoy, at ginamit ito na parang ilaw. Namangha si Kai at nagtanong kung totoo nga ba iyon, at sinabi ng kanyang kaibigan na isa lang iyong kwentong narinig niya noon. Kinabukasan, maagang umalis ang batang nangangarap mula sa dormitoryo at pinag-isipan ang mga narinig niya bago siya nakatulog. Marahil, sa hindi maipaliwanag na dahilan, baka kaya rin niyang makalikha ng apoy mula sa kanyang mga daliri. Iyon ay kung ang bagay na ito na tinatawag na mahika ay gumagamit ng kapangyarihang mahika. Kung ganoon nga ito, sa pagkaalam ng lahat, ang kapangyarihang ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagkolekta ng mahiwagang enerhiya na umiiral sa mundo, at ang mundong ginagalawan ni Kai ay binubuo rin ng ganitong enerhiya. Ang espiritual na enerhiya ay nasa loob ng bawat tao at lumalakas tuwing sila'y kumakain ng mga banal na bato. Kung makakalap siya ng sapat na enerhiya, baka masorpresa ang batang lalaki sa isang bagay na pambihira. Upang subukan ang kanyang teorya, unang pumunta si Kai sa taniman sa likod ng dormitoryo at sinubukang tawagin ang apoy sa pamamagitan ng boses at pagtutok ng daliri, ngunit wala namang nangyari. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang pulso gamit ang kabilang kamay at iniukol ang buong isipan sa kanyang daliri. Ngunit tila hindi sapat ang simpleng pagnanais lamang. Ang tanong ngayon ay kung paano niya makakalap ang espiritual na enerhiya. Kung iisipin na ang enerhiyang ito ay malamang nasa kanyang dibdib, iniukol ni Kai ang isipan upang maramdaman ang bahaging iyon ng katawan at nakaramdam siya ng isang uri ng init sa lugar kung saan dapat naroroon ang kanyang banal na bato. Habang hinahayaan ang sarili na tangayin ng init na iyon, muling itinuro ni Kai ang daliri niya sa harapan upang subukang lumabas ang apoy. Ngunit sa lakas ng pilit na ginagawa niya, mas madali pang bumagsak ang kanyang puwitan. Samantala, isang legion ng mga orc ang nagmamarcha pakanluran, nag-iiwan ng bakas ng mga patay na tao sa kanilang daraanan hanggang sa marating ang paligid ng Vilalag. Agad namang nalaman ni Master Basco mula sa mensaheng ipinadala ng baron ng Villa Banya na minamatyagan ng kalabang uri ang kanilang galaw mula sa loob ng kagubatan. Sa isang pinagsamang kilos, nagsanib puwersa ang mga sundalo mula sa parehong nayon upang siyasatin ang kagubatan, at nang makita ang mga orc na nagmamanman, isang pangkat ng mga taga-subaybay na tao ang sumugod sa kanila, kabilang sa batalyon sina Kai at Manso. Itinarak ni Manso ang kanyang sandata sa dibdib ng unang target at agad itong napabagsak. Sinusubukang panatilihin ni Kai ang kanyang balanse sa gitna ng duwelo, ngunit sa huli ay tinamaan siya ng isang kasamahang mula sa banya na itinapon papunta sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang orc na responsable sa susunod niyang biktima, na nakabaon sa ilalim ng patay na sundalo at hindi makakilos. Ngunit sa mismong sandaling dapat na siyang patayin, nasagip si Kai ng maraming palaso na tumama sa halimaw. Galit na galit, inutusan ni Manso si Kai na tigilan na ang kalokohan habang nakakaramdam ang batang mandirigma ng matinding sakit sa kanyang binti. Samantala, si Lord Alha ay mabilis na gumapang sa pagitan ng mga puno sa gubat at itinulak ang ulo ng isang orc sa lupa kahit hindi man lang ginamit ang kanyang sandata. Kasabay nito, nagsitakbuhan ang iba pang higanting baboy na nakakita sa nangyari sa kanilang kasamahan at hinabol sila ni Alha. May isang sundalo na naisip ding habulin ang kaaway, ngunit pinigilan siya ng isang kasama na nagsabing wala rin namang silbi dahil hindi sila nakikita ng mga mata ng Panginoon. Napilitang buhatin ni Manso ang nasugatang kasama na humingi ng tawad sa abalang kanyang idinulot. Biglang may sundalong sumigaw na iniwan na ni Lord Alha ang lugar na ito sa mga sundalo, na siyang ikinagulat ng pinuno ng unit dahil mayroon pa ring mga orc sa labanan. Hiniling ni Kai sa kaibigan na iwan na lang siya roon. Pero syempre,
Tumanggi si Manso at binuhat ang binata pabalik sa base. Iniutos ni Master Basco sa natitirang mga unit na kumalat at tumakbo upang hindi sila kayang habulin lahat ng mga orc. Sa kasawiang palad ng batang sugatan, may isang orc na sumusunod sa kanila ni Manso. Dahan-dahan lamang ito upang mas lalo silang pagtawanan. Alam ni Kai na kung mananatili ang sitwasyon ay mamamatay silang dalawa roon, kaya hiniling niya kay Manso na iwan na siya. Pagkatapos ng lahat, gagawin din daw ni Manso ang parehong bagay kung baliktad ang sitwasyon. Nalulungkot sa masaklap na katotohanan, nangakong pupuniti ng kaalyado ang mga baging sa libingan ni Kai, saka tumakbo palayo. Sa huli, habang tumatakbo si Manso, bumalik si Kai sa pusod ng bagyo, kung saan ang kanyang mga kasama ay nagtatakbuhan at isa-isang napapatay ng mga kalabang kalahating tao. Samantala, ayaw pa ring mamatay ng binata. Paulit-ulit niyang ipinapaalala ito sa sarili habang naglalaro ang mga alaala ng kanyang buhay sa harap ng kanyang mga mata. Maya-maya, huminto siya nang maramdaman ang presensya ng humahabol sa kanya at buong tapang na inutusan itong huwag nang magtago at humarap sa kanya. Bilang huling paraan, sinubukan ng tao na magpakas ng mahika mula sa kanyang daliri. Ngunit wala namang nangyari. Biglang lumipad ang isang itak papunta sa bata, hiniwa ang kanyang balikat, at nagdulot ng mahinang mga sulyap ng kidlat mula sa kanyang hintuturo. Ang orc na naghagis ng itak ay sumugod sa bata at mahigpit na sinakal ang kanyang leeg, ngunit patuloy pa ring tumatangging mamatay si Kai. Ayaw niyang mamatay doon at maubos ang kanyang espiritual na enerhiya. Dahil dito, nagsimulang uminit ang dibdib ng bata ng matindi hanggang sa lumabas ang mas malalakas na sulyap ng apoy sa kanyang daliri. Itinutok ni Kai ang kanyang daliri sa kaaway at iniutos ang paglitaw ng mahikang apoy. At iyon nga ang nangyari. Isang patong ng apoy ang sumirit papunta sa mukha ng dambuhalang baboy na may matinding lakas, kaya napilitan ng halimaw na pakawalan ng tao. Sa huli sinubukang bumalik ng orc sa laban, ngunit bumagsak din sa kanyang mga sugat. Habang pinagmamasdan ang nangyari, nananatiling mangha, nakaramdam si Kai ng pagmamataas sa sarili, kahit hindi pa rin niya makontrol ang apoy na bumabalot sa kanyang kamay at patuloy na sumusunog sa kanyang katawan. Sa ikinalulubha pa ng sitwasyon, bumagsak siya sa lupa nang hindi alam kung bakit. At ngayon ay nagsimulang dumaan ang lamig sa kanyang katawan. Parang hinuhugot ang kanyang buhay dahil sa labis na paggamit ng espiritual na enerhiya. Naisip ni Kai na baka mamatay na talaga siya roon, pero dahil nagawa naman niyang magsindi ng apoy, naisip niyang baka kaya rin niyang patayin ang apoy na naiwan sa kanyang daliri, marahil sa pamamagitan ng tubig. Bukod pa rito, naalala niya na ang espiritual na enerhiya ay dumadaloy gaya ng tubig at kailangan daw isara ang imahinatibong tarangkahan upang mapigil ang pagdaloy nito. At tila hindi pa iyon sapat, nakabangon ang orc at muling sumugod papunta sa bata. Sa harap ng matinding panganib ng kamatayan, isinara ni Kai ang mga tarangkahan ng kanyang isipan at pinatigil ang daloy ng tubig na sumusuporta sa apoy sa kanyang daliri. Gayunpaman, sa kabila ng kahinaan, binuhat ng baboy ang bata na hindi na makagalaw o makalaban pa. Kahit halos hindi na siya makakita dahil sa kanyang mga sugat, dinala ng orc ang kanyang biktima sa bangin upang patayin siya, gaya ng nararapat. Ngunit dahil mamamatay na rin naman siya, huminga si Kai ng malalim at hiniwa ang tiyan ng kanyang kalaban gamit ang kutsilyo. Sa kilos na ito, kapwa silang nahulog sa bangin at bumulusok pababa sa tubig sa ibaba. Lumabas ang binatang lalaki mula sa tubig na buhay at nakita ang kanyang tila patay na kaaway sa tabi niya. Lumapit si Kai at kinuha ang ubod upang ito'y matunaw sa kanyang katawan dahil naubos na ang kanyang espiritual na enerhiya at hindi siya makakaalis hanggat hindi niya ito nababawi. Matapos inumin ang likido, naglakad ang batang mandirigma patungo sa isang puno upang magpahinga sa ugat nito. Napagtanto niyang iyon ang unang beses na nakain niya ang isang buong banal na bato. Sa kabila nito, sobrang lalim ng sugat sa kanyang balikat at hindi tumitigil ang pagdurugo. Kaya inisip ni Kai na maaaring ito na ang kanyang katapusan. Malapit na sa kamatayan, minamasdan niya ang magandang tanawin sa paligid at naniwalang aalis siya sa mundong ito na masaya. Dahil nagkaroon siya ng pribilehiyong masilayan ang ganoong kagandahan sa kanyang huling hininga kahit na hindi niya ginustong mamatay ng ganoon kaaga. Sa kabila ng kanyang kagustuhan, nawalan ng malay ang binata. Lubos na naubos ang lakas. Sa gabi, nagtipon ang mga sundalo matapos ang labanan. May isang nagtanong kay Manso kung nasaan ang baguhan na kasama niya. Ngunit sa pagtahimik ng pinuno ng squad, nagpasya siyang huwag nang ipagpatuloy ang usapan dahil sa kasamaang palad, karaniwan na ang ganitong mga pagkawala.
Pagkaraan ng maraming oras habang sumisikat ang araw sa abot-tanaw, nagising si Kai sa liwanag nito matapos mawala ng malay buong gabi. Tiyak siyang namatay na siya, ngunit sa hindi malamang dahilan, gumaling na ang sugat sa kanyang balikat at hindi na ito masakit. Pinaghihinalaan ng mandirigma na ito'y dahil sa espiritual na bato ng org, ngunit tila kakaiba na gumaling siya pagkatapos lamang ng isang gabi ng pagtulog. Masusing tiningnan niya ang punong kanyang sinandalan habang natutulog. Ang mga baging na bumabalot sa katawan ng puno ay parang pamilyar sa kanya kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pagkatapos, napansin niya ang isang bagay na nakaukit sa kahoy. Nagbitaw siya ng isang spell ng apoy upang mas malinaw na makita sa ilalim ng mga halaman. Sa kanyang pagkagulat, napakalakas ng spell na ito, kaya't siya ay tumilapon ng malayo at nang makita niya ang kanyang refleksyon sa tubig matapos itapon, nakita ng binata ang kanyang mukha na natatakpan ng isang banal na sagisag. Ang marka ng pinagpala, biglang nawala ang sagisag at bumalik si Kai sa puno upang basahin kung ano ang nakasulat. Ngunit hindi pa niya kailanman nakita ang mga letrang iyon. Hindi niya maunawaan kung paano nagkaroon ng banal na sagisag ang kanyang mukha. Kaya't tumakbo siya papunta sa isang tumpok ng gumuho ng mga bato upang makatakas, ngunit habang siya'y umaakyat, muling lumitaw ang kanyang sagisag at ang lakas na dulot nito ay naging dahilan upang mabasag niya ang isa sa mga batong inaakyatan niya. Pabalik sa buhanginan, pinulot niya ang isa pang bato upang matiyak kung siya nga ba talaga ang nakabasag nito gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa gitna nito, may tinig sa kanyang isipan na nagsabi ng salitang lumakad, kaya't tumalon si Kai paakyat sa bangin nang may nakakasilaw na taas. Hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Narating niya ang gubat at tumingin pababa sa mahiwagang punong parang nagpagising ng kung anong bagay sa loob niya. Habang patuloy siyang naglalakad sa kaibuturan ng gubat, iniisip ni Kai na ang kapangyarihang nakuha niya ay mas kahanga-hanga pa. Ngunit nagtaka rin siya kung ito nga ba talaga ay isang biyaya ng Diyos. Sa kahit anong paraan, kung siya nga'y tunay na pinagpala, ipinagdiwang niya ang katotohanang makakakain na siya ng kahit ilang espiritual na bato ang gusto niya. Ngunit may isa na namang pagdududa na sumulpot. Baka hindi nga siya tunay na pinagpala sa kabila ng pagkakaroon niya ng banal na sagisag. Ano man ito, mas mabuting panatilihin muna itong lihim. Ilang oras ang lumipas, ginampanan ni Manso ang kanyang tungkulin na may malungkot na ekspresyon. Ngunit hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng ginhawa at ngumiti nang lumabas si Kai mula sa gubat. Isang araw ang lumipas, sa kabila ng kanyang pagkawala at matinding pinsala, ang binata ay muling bumalik sa trabaho na parang walang nangyari. Nabahala ang ilang mga kasamahan at nilapitan si Kai, tinanong kung hanggang saan niya balak bungkalin ang lupa mag-isa. Paglingon niya sa paligid, napagtanto ng binata na halos nabungkal na niya ang buong bukirin ng siya lamang. Isang bagay na imposibleng magawa ng isang tao kahit sa teorya, kahit pa tinitigan niya ang refleksyon ng sarili sa tubig sa loob ng isang balde. Napansin niya na hindi lumitaw ang kanyang sagisag, kahit na napakalaki ng effort na inilaan niya. Sa oras ng pahinga, iniisip ng mga tao na may kakaiba sa batang ito, kaya't ipinagtanggol niya ang sarili at sinabing kumain siya ng mga banal na bato hanggang mabusog kaya siya ganito kalakas. Noong labanan sa nayon ng banya, may grupo ng mga org na napatay sa gubat at iginiit ni Kai na kumain siya ng 10 o 20 sa kanila dahil nasugatan siya at gutom na gutom noon. Pinaniwalaan ni Manso ang kwento at naalala niyang may narinig siyang balita tungkol sa isang taong lubos na umunlad matapos kumain ng maraming ganoong klasing bato. Kaya't posibleng ngang biglang tumaas ang antas ng bata sa isang gabi lamang. Samantala, may isang babae ang nakapansin kay Elsa na nakatitig sa mga lalaki at tinanong siya kung may nakita ba siyang nakaagaw ng atensyon niya. Sa di kalayuan, tinanong ni Lady Jose si Hinoong Basco kung kamusta na ang mga paghahanda at ipinakita nito na pinili niya ang pinakamainam na mga alay para sa lapida. Bihira ang mga malalayong lupain tulad ng kanilang nayon, ngunit nakakayanan pa rin ng mga tao ang masaganang ani dahil sa mga gawa ng Panginoon ng lupain at ng Diyos ng lupa sa loob niya. Pagkatapos ng lahat, ang mga pinagpala ang tagapagtanggol ng lupain at ang kanilang lakas ang nagpapabunga at nagpapayabong sa lupa. Matapos tiyaking walang nakakakita, bumalik si Kai sa bakuran ng dormitoryo upang mag-ensayo ng kanyang mahika. Sa pagkakataong ito, sa pagtuon ng kanyang daliri at pagbitiw ng isang utos, nagtagumpay siyang makapagpalabas ng apoy at hindi rin niya naramdaman ang pagkaubos ng kanyang espiritual na enerhiya. Dahil dito, sigurado siyang taglay na niya ang isang hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Ngunit hindi pa rin niya alam kung siya ay tunay na pinagpala o hindi. Sa kasamaang palad,
nahuli ang binata ni Lady Jose na sinubukang intindihin kung bakit may apoy sa daliri ng bata. Sinubukan ni Kai na magbigay ng dahilan upang makaiwas, ngunit iginiit ng anak ng Panginoon na malaman kung ano talaga ang ginagawa niya roon. Dahil dito, napilitan si Kai na magsabi ng totoo at inamin na sinusubukan niyang magpalabas ng apoy gamit ang isang kakayahang nakuha niya, kahit hindi niya eksaktong alam kung paano ito nangyari. Dito, sinabi ni Jose na maaaring may talento ang binata sa pagiging isang tagagamit ng kakayahan, isang taong gumagamit ng mga misteryosong teknik na tila imposible. Iyan ang tawag sa mga miyembro ng mga espesyal na pamilya mula sa gitnang rehiyon at ilang monghe. Sa totoo lang, akala ni Kai ito ay mahika, ngunit wala naman ideya ang dalaga kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon. Isinantabi muna iyon ni Jose at napansin na hindi man lang napagod si Kai sa ginawa niya, kaya gusto niyang malaman kung siya nga ba ang batang tinutukoy sa mga bulong-bulungan, ang kumain ng maraming banal na bato at naging makapangyarihan. Nang makumpirma niya ito, napansin ni Lady Jose na buo pa rin ang katawan ng binata dahil mas marami siyang espiritual na enerhiya kaysa karaniwan, kaya maaaring mas malakas din siya sa lahat ng aspeto. Dahil dito, ipinahayag ni Lady Jose na si Kai ay sasailalim sa pagsasanay kasama niya. Hindi na nag-aksaya ng oras, agad nagsimula ang dalawa sa isang huwad na labanan. Sa pagdama ng presyon mula sa kanyang kalaban, napagtanto ni Kai ang kapangyarihang maaaring ipagkaloob ng isang biyaya sa isang tao. Habang tumitibok ang kanyang sagisag, tinanong ni Jose kung iyon na ba ang lahat ng kaya ng bata, matapos lamunin ang napakaraming banal na bato. Kaya't nangako si Kai na bibilisan pa niya ang kanyang galaw. Matapos ang pagsasanay, muling tumingin si Kai sa kanyang refleksyon sa tubig, iniisip na hindi lumitaw ang kanyang sagisag sa buong labanan, na nangangahulugang hindi pa niya naibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos, nagdala siya ng balde ng tubig para sa anak ng Panginoon upang maglinis at inamin na akala niya lahat ng mga pinagpala ay pantay-pantay ang lakas. Sumagot si Jose na mahina pa rin siya at mas malalakas ang kanyang ama at kapatid. Ayon sa kanya, nagkakaiba ang lakas ng mga pinagpala depende sa lakas ng kanilang Diyos ng lupa. Ngunit kailangan ding magsanay at paunlarin ng mismong mga pinagpala ang kanilang sarili. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan pa niyang magsanay. Sabi naman ni Kai na hindi niya kailangang magsanay ng ganoon kahirap, na ikinainis ni Jose dahil para bang sinasabi ni Kai na hindi kailangang maging malakas ang mga babae dahil hindi naman sila isinasama sa digmaan. Gayong sa totoo lang, ang mga babaeng pinagpala ay tagapagtanggol din ng lupain at darating ang oras na kailangan din nilang lumaban. Bukod pa rito, syempre, ang mga nagtataglay ng biyaya ay nagiging makapangyarihan upang manalo sa mga labanan, ngunit hindi iyon ang tanging dahilan. Magpapaliwanag pa sana si Jose tungkol sa isa pang dahilan, ngunit naputol siya ng isang tunog na hudyat ng isang bagay na kailangang gawin. Agad niyang tinipon ang kanyang mga gamit upang makaalis ng hindi napapansin, dahil hindi alam ng kanyang ama na siya ay nagsasanay ng ganoong paraan. Tinanong siya ni Kai kung maaari niyang tapusin ang paliwanag tungkol sa isa pang dahilan kung bakit nagsasanay ang mga pinagpala. Kaya't inimbitahan siya ng dalaga na samahan siya sa buwanang paglilinis ng isang lapida sa ilang sandali. Tinanong ni Kai kung ano iyon at sinabi ni Jose na ang kanyang Diyos ng lupa ay ipinagdiriwang sa nayon ng ida, ngunit ibabahagi lamang niya ang natitira kapag naroon na sila. Makalipas ang ilang sandali, isang grupo ng mga sundalo na pinamumunuan ni Manso ang nag-eskorta kay Lady Jose patungo sa nasabing nayon. Binalaan ng komandante ang kanyang mga tauhan na manatiling alerto dahil ang dominyong ito ay teritoryo ng mga unggoy. May isang sundalo na nagtanong kay Kai kung totoo ang tsismis na ang kanilang squad ay napili para sa pag-eskorta dahil ang anak ng Panginoon ay pinili ang kanyang kumpanya. Sumingit si Manso at sinabing hindi man lang kilala ni Lady Jose ang batang ito, ngunit may ilan sa mga sundalo na naniwala sa tsismis, kaya naging sentro ng atensyon si Kai sa grupo. Sa bandang unahan, nang marating nila ang isang guho sa daraanan, sinabi ng isang sundalo kina Manso at Kai na ang nayong ito ay dating pagmamay-ari ng pamilya Moloch, ngunit napilitan silang tumakas dahil sa madalas na pag-atake ng mga kalahating tao. Sa anumang kaso, naroon pa rin ang isang lapida at ang kanilang misyon ay tiyaking patuloy na makakatanggap ng tamang paggalang ang mga Diyos ng lupa sa pamamagitan ng isang marapat na pagpupugay sa mga yumao. Bukod pa roon, ang lupa sa rehiyong ito ay naging ganap na baog dahil humina na ang biyaya ng Diyos ng lupa at hindi na umaabot sa teritoryong ito. Sa kabila nito, sa ikinagulat ng batikang mandirigma, lumapit si Lady Jose at sinabi kay Flynn
na gusto niyang samahan siya ni Kai upang libutin ang nayon. Dinala ni Jose si Kai sa isang lugar na dati ay taniman, ngunit ngayon isa na lamang bunton ng mga tuyong bulaklak sa isang baligtad at patay na bukirin. Doon, nanalangin si Jose para sa biyaya ng kanyang Diyos na dumaloy sa espasyong iyon, lumikha ng pulang aura na lumaganap sa mga halaman. Ipinaliwanag niya na ang mga pinagpala ay may kakayahang gawin ito, ngunit sa kasamaang palad, masyado nang humina ang diwa ng Diyos mula ng talikuran ng nayon ng Ida, at dapat ding isaalang-alang na si Jose mismo, ang pinagpala ng rehiyong ito ay hindi pa ganoon kalakas, at ang tanging magagawa niya ay alagaan ang maliit na hardin ng mga bulaklak. Halimbawa, ang mga taniman sa nayon ng lag ay maayos ang tubo dahil malakas ang kanyang ama na palaging nagsasanay at kumakain ng mga banal na bato upang mapanatili ang lakas na kailangan para sa kalusugan ng lupa. Habang mas malakas ang pinagpala ng lupang iyon, mas mataba ang lupa. Habang mas mataba ang lupa, mas makapangyarihan ang Diyos. Sa madaling sabi, gaya ng sinabi ni Jose, ang mga pinagpala ay hindi lang nagsasanay upang lumaban, kundi upang parangalan ang kapangyarihan ng kanilang Diyos. Malapit doon, may isang sundalong bumalik mula sa isang ilalim na lagusan at kinumpirmang wala namang kakaiba sa loob. Iniutos ni Flynn na manatili sa lugar ang Squad 1 upang bantayan ang paligid, habang ang natitira ay sasama kay Lady Jose pababa. Minsan, sa kailaliman ng ilalim na lagusan, nakita ni Kai ang lapida ng Diyos ng lupa at napansin niyang ang parehong inskripsyon ay nasa bato rin ng lambak. Kaya inisip niyang baka isa rin iyong lapida ng isang Diyos. Di naglaon, natuklasan ng binata na mababasa niya ang nakasulat kapag hinawakan niya ang lapida. Nakasulat doon, "Ako si Eidolon, ang iyong lingkod. Naglilingkod ako sa Diyos ng Lagdulakta." Pagkatapos, lumipat siya sa kabilang bahagi ng lapida upang subukang basahin. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya ito maunawaan. Naiintindihan niya ang bawat salitang tulad ng templo o kasunduan, ngunit hindi ito bumubuo ng kahit anong pangungusap. Tinanong ni Jose kung bakit ang loko ay nagsasalita sa sarili, at sa pagkagulat, napatitig si Kai sa dibdib ng dalaga, na lalo lamang nagpatingkad sa kanyang pagiging kakaiba. Sa paligid ng guho, 2 unggoy ang lumapit sa lugar at napansin ang kilos ng mga tao. Sa loob ng ilalim na lagusan, ibinahagi ni Kai na hindi niya alam na nagsasanay si Jose upang maging malakas para sa nayon ng Eda, at ibinahagi naman ng dalaga na balang araw ay balak niyang muling itayo ang nayon. Pagkatapos ng lahat, natanggap niya ang proteksyon ni Eidolon, ang Diyos ng lupa ng nayon ng Eda, kaya naging pananagutan niya ang lugar na ito. Dahil dito, nangako ang babae na balang araw ay magiging sapat ang lakas niya upang mapatubo ang lahat ng uri ng halaman at mapamulaklak ang mga bulaklak na mahal niya sa nayong ito, upang maraming tao ang tumira roon. Sa pakikinig sa kanyang pananalita, naantig ang ilang sundalo at naingganyong samahan ang dalaga sa kanyang misyon, habang si Kai naman ay napaisip na ang isang pinagpala ay may pananagutan sa lupa, sa mga Diyos at sa mga tao. Siya naman, sa kabilang banda, ay walang lupain, walang Diyos at walang pananagutan. Sa sandaling iyon, binalaan ng isang mandirigma ang mga naroon na may bantang nagkukubli sa labas. Sa labas, iniutos ni Flynn kay Manso na ipadala ang kanyang squad upang ieskorta si Lady Jose at tumakas sa harapang daan, habang ang ilang lalaki ay nagbuhos ng buhangin sa ibabaw ng lapida upang mabilis itong maitago. Tungkol naman sa natitirang mga sundalo, inatasan silang salakayin ang kalaban mula sa likuran. Lumapit si Jose na may hawak na sibat at ipinahayag na sasama siya sa laban. Ngunit ipinaalala ni Flynn ang kahalagahan niya, kaya't kailangang makabalik siya ng ligtas sa nayon ng lag. Bukod pa rito, wala pang karanasan sa labanan si Jose. Sa pagkarinig nito, nasaktan ang damdamin ng dalaga, ngunit wala ng oras para doon, kaya sinamahan siya ni Manso papunta sa ligtas na lugar. Lumapit ang 2 unggoy sa guho, at ang isa sa kanila ay naghagis ng bato sa isang sundalong nagkukubli sa likod ng isang wasak na pader. Tumakbo ang squad ni Manso kasama ang anak ng Panginoon sa unahan, ngunit naabutan sila ng isa pang unggoy mula sa pares at tinapakan pa ang hardin ng bulaklak na inaalagaan ni Jose. Lubhang nainis sa nakita, humarap ang dalaga sa harap ng iba at itinuro ang kanyang sibat sa kalaban. Sa ikinalala ng lahat, biglang lumitaw ang isa pang dambuhalang unggoy, ngunit hindi na tinag si Jose at ipinakilala ang sarili bilang anak ni Moloch Bezin, sabay sabing nananahan sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng Diyos ng lupa. Gayon din, hindi umurong ang kalaban. Pagkatapos, nang makita ni Kai na papaluin ng unggoy ang babae gamit ang palakol, itinulak niya ito paatras at sinaksak ang dibdib ng unggoy gamit ang kanyang sibat.
Pagkaraan nito, pinulot ng binata ang sandata ng unggoy mula sa lupa at tumakbo patungo sa isa pa, pinatama ang sibat sa dibdib nito. Gayunpaman, nanatiling nakatayo ang unggoy at tinabig ang sibat ng tao, saka tumalon at ibinaon ang palakol sa balikat ng kalaban at pagkatapos ay ang punyal sa kanyang likod. Mula sa sandaling iyon, nakita ni Lady Jose ang banal na sagisag sa mukha ng batang sundalo. Pagkatapos ay nag-cut ang eksena sa mansyon ni Lord Moloch at makikita natin si Orha na pinapagalitan si Jose dahil sa pagharap sa kalaban at pagkatapos ay natulala sa takot. Umaasa siya na ngayon ay naiintindihan na ni Jose na hindi kailangang lumaban ng mga babae at sinubukan niyang makipagtalo sa kanya, ngunit pinutol ng kanilang ama ang usapan nila na nagsabing ang mahalaga ay ligtas siya. Inutusan niya si Orha na siguraduhin na ang lugar kung saan lumitaw ang mga makak ay regular na nababantayan at ibinunyag niya na may isang inspektor mula sa Central Plains na darating dito sa lalong madaling panahon, kaya dapat silang maging mapagmatsyag. Umalis si Orha para ipaalam ito sa mga sundalo at humingi ng paumanhin si Jose sa kanyang ama. Hindi interesado ang kanyang ama sa kanyang paghingi ng tawad at sa halip ay tinanong pa niya tungkol kay Kai, ang taong tumalo sa mga makake. Excited siyang makita kung ano ang magagawa pa ni Kai sa hinaharap at medyo naiinis si Jose dito. Samantala, makikita natin si Kai na nagtatrabaho sa nayon at inabutan siya ng ilan sa kanyang mga kaibigan na tinanong siya kung totoo bang naging bayani siya sa Ida Village. Sinabi niya na desperado lamang siya noon, ngunit narinig na nila ang buong kwento mula sa iba pa nilang mga kaibigan at alam nila na naging malapit din siya kay Lady Jose. Tinanong nila siya kung paano ang amoy ni Jose. Iniisip na siguro ay napakasarap ng pakiramdam na mapalapit sa kanya at napansin ng mga dalagang dumaraan ang kanilang harutan. Iniisip na ang mga lalaki sa kanilang nayon ay puro walang silbi. Pagkatapos ay dumating si Manso, sinasabihan ng mga lalaki na bumalik sa trabaho at iniisip ng mga babae na ang batang kumain ng lahat ng mga Godstone ang tanging may potensyal sa grupo at napapansin nila na talagang nakatutok si Elsa sa kanya. Sinabihan nila siya na angkinin na ito bago maagaw ng iba at namula siya sa hiya habang sinasabi na wala namang ganoon. Pagkatapos nito, lumapit si Jose kay Kai upang makipag-usap at may ilang lalaki ang nakapansin sa kanilang dalawa. Pumunta sila sa isang pribadong lugar para mag-usap at nagpasalamat siya sa kanya dahil sa pagsagip sa kanya noon sa Ida Village. Naalala niya na mayroong divine crest sa mukha niya noong iniligtas siya nito, ngunit iniisip niyang baka na malikmata lang siya at sinabi niyang wala siyang silbi nang humarap siya sa kalaban. Natigilan lamang siya sa takot at napagtanto niya na hindi sapat ang maging malakas lamang. Kailangan niya ng mga kasanayan at ng tapang upang gamitin ang mga ito. Kaya simula bukas, mag-e-ensayo siya araw-araw at sasamahan siya ni Kai. Nagulat siya sa narinig, ngunit napilitan siyang pumayag at napansin ng mga lalaking kanina pa ang dalawa habang nag-uusap at nagselos sila kay Kai. Pagkatapos ay nag-cut ang eksena kay Kai na pumuputol ng mga troso para gawing panggatong. At dumating si Elsa dala ang tubig para sa kanya. Tinanggap niya ito at nagpasalamat sa kanya at habang iniinom niya ito, napansin niyang mas masarap ito kaysa dati. Natutuwa siya sa narinig at isa sa kanyang mga kaibigan ang humiling na tulungan siya kaya umalis siya. Pagkatapos ay dumating si Manso at iniisip niya na sa wakas ay dumating na ang tagsibol para kay Kai. Sabi ni Kai na wala namang ganoon at bigla niyang narinig ang iyak ng isang ibon. Naalala niyang narinig niya rin ang parehong tunog sa lambak kung saan siya napadpad noon. Nais niyang bumalik doon at sa gabi makikita natin siyang natutulog sa barracks. Bigla siyang nagising dahil sa parehong iyak ng ibon at agad siyang lumabas. Sinundan niya ang tunog, tumalon sa pader ng lungsod gamit ang isang malaking talon at mabilis na tumakbo papunta sa lambak. Parang naging isa siya sa hangin. Pagkatapos ay tumalon siya diretso sa isang ilog, lumutang ng kalmado at ninanamnam ang sandali. At sinabi niyang talaga niyang gusto ang lambak na ito. Napansin niya ang ibon na kanina pa umiiyak at ito'y lumipad papunta sa lapida ng Diyos ng lupa. Lumapit din siya rito at sinubukan basahin ang mga ukit dito, ngunit hindi niya ito maintindihan. Naisip niya kung nakaligtas siya sa sugat sa balikat dahil sa proteksyong ibinigay ng lapida at nagpasalamat siya rito. Pagkatapos nilinis niya ang lapida at pagkatapos nito ay tumakbo siya sa paligid ng lugar, napansin niyang madilim na. Ngunit malinaw pa rin niyang nakikita na para bang araw pa rin. Naisip niya kung dahil din ba ito sa kanyang banal na proteksyon at nagpahinga siya, uminom ng tubig at kumain ng mga prutas. Iniisip niya na napakayaman ng kagubatan na ito at marami ang pagkain at tubig dito.
Nais niyang manirahan dito at iniisip niyang dapat siyang magtayo ng bahay sa lugar na ito. Umakyat siya sa lambak at napagtanto niya na kailangan muna niyang pumutol ng ilang mga puno. Tinitingnan niya ang isa sa mga puno, iniisip kung paano niya ito puputulin at sigurado siyang hindi kakayanin ng kanyang marupok na kutsilyo. Naisip niya na baka magawa niya ito gamit ang mahika at bumuo siya ng isang talim na gawa sa apoy. Sinubukan niyang putulin ang puno gamit ito, ngunit nangyari ang inaasahan. Nagliyab ang puno. Nagawa niyang patayin ang apoy at naisip niyang baka wala na siyang magagawa. Ngunit nagpasya siyang huwag sumuko. Iniisip na nagawa naman niyang lumikha ng apoy. At kung pagbubutihin niya pa, baka makahanap siya ng paraan. Napagtanto niya na ang mahika ay nagpapakatotoo sa mga bagay na iniisip niya. Kaya iniisip niyang kailangang maisip niya ang mismong pagputol ng puno. Alam niya na ang pagputol ay nangangahulugan ng pagputol sa mga ugnayan sa pagitan ng mga molekula, ngunit nagtataka siya kung ano ang mga molekula. Napagtanto niya na ito ay marahil isa na namang kakaibang alaala. Ngunit ngayon, alam na niya kung ano ang dapat gawin at nagpasya siyang paghiwa-hiwalayin ang mga ugnayan ng puno upang maputol ito. Habang itinataas niya ang kanyang kamay patungo sa puno, iniisip niyang dumulas ang isang di nakikitang talim sa pagitan ng mga molekula at nagsimula itong gumana, ngunit bago niya matapos, napansin niya ang ilang mga ibon na lumilipad ng walang direksyon at napagtanto niyang may paparating. Makikita natin na may mga orc sa lugar at napansin din nila ito. Pagkatapos ay nag-cut ang eksena kay Kai na nag-iikot sa paligid at nakita niya ang ilang tao na sumusubok pumasok sa lambak. Ipinamalas niya ang kanyang banal na marka, tumakbo papunta sa kanila at galit na tinanong kung anong ginagawa nila. Ngunit natigilan siya nang mapansin niyang mukhang mga bata sila. Nagulat ang mga bata nang makita siya at nagsalita sila sa ibang wika, ngunit hindi niya maintindihan. Sinubukan ng isa sa kanila na ipagtanggol ang iba sa pamamagitan ng pagtutok ng kutsilyo kay Kai, ngunit pinigilan siya ng isang matandang lalaki na kasama nila. Nagsalita ang matanda sa wika ng tao at ipinakilala ang sarili bilang si Polek, ang pinuno ng mga taong kuror. Napagtanto ni Kai na mga kuror pala sila at ito ang unang beses na nakita niya sila. Nagulat siya na napaka-fluent ang matanda sa wika ng tao at isiniwalat ng matanda na nagkaroon na sila ng pakikipag-ugnayan sa mga mangangalakal na tao. Ipinaliwanag niya na itinuturing ng mga tao na mahalagang kalakal ang mga likha ng kanilang lahi at humingi sila ng paumanhin sa pagpasok sa isang ipinagbabawal na lugar nang walang pahintulot. Ibinunyag niya na pumunta sila rito upang muling ipagpatuloy ang isang sinaunang kasunduan ng dakilang Diyos ng lambak at tinawag niya si Kai bilang isang Diyos na kahawig ng tao. Hindi sigurado si Kai kung ano ang sinasabi ng matanda, kaya ipinaliwanag ng matanda na mula pa noong sinaunang panahon, namuhay ng tahimik ang mga kuror sa kagubatan at sumamba sa mga Diyos ng lupa. Ngunit ilang araw na ang nakalipas, inatake sila ng mga orc na tangkain kunin ang kanilang Diyos ng lupa. Wala silang kakayahan para lumaban, kaya't napalayas sila mula sa lupang tinitirhan nila sa loob ng maraming taon at ngayon ay patuloy silang tumatakas. Tinawag ng matanda si Kai bilang isang Diyos ng arbitrasyon, taimtim na nakiusap na tulungan sila, ngunit hindi sigurado si Kai kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya tinanong niya kung ano ang Diyos ng arbitrasyon. Ibinunyag ng matanda na ang isang Diyos ng arbitrasyon ay isang nilalang na may kapangyarihang higit sa lahat ng mga nilalang at nagpoprotekta sa buong sangnilikha. Nahihirapan si Kai na maniwala na siya ay isang napakahalagang nilalang tulad niyon at iniisip din ng batang blondeng kuror na pareho sila ng nararamdaman na nagsasabing ang avatar ng Diyos ng lambak na sinimulan nilang sambahin noon ay isang mabangis na mandirigma na nagpaparusa sa mga hindi tapat. Sigurado siyang hindi maaaring ang maliit na tao na ito ang dakilang figura mula sa alamat, ngunit naniniwala pa rin ang matanda na siya nga. Ipinakita ng matanda ang kanyang mga mata, parehong nawawala, at ipinaliwanag niya na noong siya ay bata pa, nagalit sa kanya ang Diyos ng lambak, at iyon ang naging parusa sa kanya. Nagulat si Kai na nakaengkwentro niya ang Diyos ng lambak, at binanggit ni Polek na hindi na niya nakikita ang liwanag ng araw, ngunit may mga bagay pa rin siyang kayang makita. Sinabi niya na ang mundong ito ay puno ng espiritual na liwanag, ang liwanag ng espiritual na enerhiya, at si Kai ay napupuno ng isang marangal na bughaw na espiritual na liwanag. Sa isang sulyap pa lang ay alam niyang siya ang Diyos ng arbitrasyon na tumanggap ng proteksyon ng Diyos ng lambak, at nagtataka si Kai kung totoo nga ba ito. Tiniyak sa kanya ni Polek na totoo ito, at binanggit niya na nag-alay na sila ng sakripisyo.
Nagtaka si Kai kung ano ang ibig niyang sabihin at ipinaliwanag niya na inialay na ng kanyang apo ang kanyang buhay para sa lambak. Ipinakita nila kay Kai kung paano nila ginagamit ang lubid para ibaba siya sa lambak at sinabi niya sa kanila na ayaw niya talaga ng ganitong paraan. Ngunit biglang naputol ang lubid, kaya agad bumaba si Kai para tingnan kung ayos lang siya. Napansin niya na malubha ang mga sugat ng dalaga at mamamatay siya kung magpapatuloy ito. Naisip ni Kai na kailangan niyang gumawa ng paraan, kaya nagpasya siyang gumamit ng mahika, umaasang makakatulong ito sa kanya. Inisip niyang gumaling ang kanyang mga sugat at alam niyang kailangan niyang pagalingin ang mga nasirang selula. Sinimulan niya ang proseso ng pagpapagaling, pinasigla ang mga selula ng dalaga, kahit hindi naman talaga niya alam kung ano ang mga selula. Kalaunan, nagawa niyang pagalingin ang kanyang mga sugat at inihiga niya ito ng maayos, nagulat na kaya rin pala ng mahika ang paghilom ng mga sugat. Bigla niyang narinig ang ingay ng mga orc na nambubuli sa mga kuror sa itaas at todo laban ang mga kuror kahit hindi sila ganoon kagaling. Biglang dumating si Kai, tinumba ang isa sa mga orc at natuwa ang mga kuror nang makita siya. Dumiretso siya sa pinuno ng mga orc at tinanong kung bakit sila naroon. At napansin ni Kai na tagapagdala rin pala ito ng Guardian Crest. Dahil mukhang ayaw nitong makipag-usap, nagpasya si Kai na lumaban at narinig niya ang isang tinig na nagsasabing patayin sila at punuin sila ng takot. Iniisip ni Kai na ito marahil ang tinig ng Diyos ng lambak at agad siyang naging seryoso. Dumating si Polek upang tumulong sa kanya. Ipinapakita na siya rin ay isang tagapagdala ng Guardian Crest at ang lahat ng mga kuror ay nanumpa ng kanilang katapatan sa Diyos ng lambak at kay Kai. Inilabas din ni Kai ang kanyang banal na marka. At natakot ang mga orc nang makita nilang dalawa ang tagapagdala ng Guardian Crest. Ngunit sinabi ng kanilang pinuno na huwag matakot at umatake. Sumugod sila at nagawang talunin ni Kai ang dalawang orc ng sabay. Bigla namang umatake ang isa pang orc sa kanya, ngunit madaling napatumba ito ni Polek. Sinabi niya kay Kai na hindi niya kayang labanan ang pinuno, kaya iniwan niya ito kay Kai at sumugod si Kai upang harapin ang pinuno ng mga orc ng mag-isa. Nagmakaawa ang pinuno ng orc na patawarin siya. Sinasabing ito ay problema lamang sa pagitan ng mga orc at kuror at hindi nito dapat idamay ang mga tao. Ibinunyag ni Kai na may kinalaman siya dito dahil pumasok sila sa lambak ng walang pahintulot at humingi ng paumanhin ng orc, ngunit tumanggi si Kai na patawarin siya habang bumabalot sa kanya ang isang bughaw na aura. Sinabi niya na papatayin niya ang orc para sa kapayapaan ng lambak na ito at nakita ng orc ang imahe ng Diyos ng lambak sa loob ng kanyang aura. Nagmakaawa pa rin ito para sa awa. Ngunit tumanggi si Kai na patawarin siya, kaya umatake ang orc. Ngunit nagawang putulin ni Kai ang braso nito gamit lamang ang kanyang mga kamay. Nagulat ang mga kuror sa nakita nila at muling umatake ang orc kay Kai, ngunit sinaksak ito ni Kai gamit ang kanyang kamay at hinugot ang bato ng Diyos mula sa katawan nito. Nagtaka ang lalaking blonde kung ito nga ba ang Diyos ng lambak at sinabi ni Polek na siya nga dahil hindi niya kailanman malilito ang mga apoy na iyon, sapagkat iyon ang sinunog sa kanyang mga mata. Binanggit niya na ang Diyos ay hindi pa rin nagbabago, kumukuha ng walang awa, ngunit nagbibigay din ng awa. Ito ang dakilang Diyos na may hawak ng timbangan ng buhay. At ito ang Diyos ng katarungan na nagbantay sa mundo mula pa noong panahon ng mga Diyos. Medyo naguguluhan si Kai habang lumilinga-linga, habang isa-isa nang isinuksok ng kanyang mga kakampi ang kanilang mga sandata. Doon niya napagtanto, ngayon lang siya unang nakapatay ng isang pinagpala. Nagsimulang umawit ang mga koral sa sarili nilang wika at lumapit ang kanilang pinuno upang isalin ang mensahe. Nagagalak sila dahil si Kai ay malapit nang tumanggap ng basbas ng dakilang baboy ramo. Yaong mga kumakain ng banal na bato ng isang pinagpala ay sumisipsip ng kapangyarihan ng Diyos ng lupa at minamana ang kanyang basbas. Bagaman walang sinuman ang maaaring protektahan ng mahigit sa isang Diyos, nang sabay-sabay, maaaring saluhin ng isang tao ang kapangyarihan ng iba't ibang Diyos upang lalong lumakas at maprotektahan ang lambak na ito. Kaya't sa pagpapakumbaba, napagpasyahan ni Kai na ibahagi ang banal na bato kay Polek, na halos hindi makapaniwalang binibigyan siya ng ganoong pagkakataon. Sabi ni Kai, may bahagi siya sa lahat ng nangyari at nararapat lamang na makibahagi siya. Nagpasalamat si Polek, uminom ng walang pag-aatubili, at ang likido ay nagpaitim sa kanyang mga mata ng di karaniwan. Isang palatandaan ng kapangyarihan nito. Samantalang si Kai naman, tahimik na pinagmamasdan ng bughaw na enerhiya na umaangat mula sa kanyang likuran, enerhiyang agad nakilala ni Polek bilang sa Diyos ng lupa. Kapag namamatay ang isang pinagpala, ang espiritu ng kanilang Diyos ay bumabalik sa kanyang libingan. At ngayon,
Naramdaman ni Kai ang matalim at matinding kirot sa kanyang dibdib, sa mismong lugar kung saan nananahan ang sarili niyang banal na bato. Pinaghihinalaan ni Polek na isa itong side effect ng pagkonsumo ng isa pang batong pinagpala. Bagaman halatang labis ang kanyang pagdurusa, pinilit ni Kai ang sariling tumayo at sinabi sa lahat na lumayo sa lambak. Habang tumatalon siya mula sa bangin, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang nakakatakot na tagpo mula sa kanyang pagkabata. Isang dambuhalang apoy, mga taong yakap-yakap siya. Isang wasak na lungsod na nilamon ng walang buhay na mga bulaklak at mga bangkay. At biglang, may unggoy na may hawak na baril na humarang sa kanyang daraanan, tinatakot siya. Nagising si Kai na may biglang gulat, nasa kama, at mas lalo pa siyang nagulat nang mapansin niyang si Alwe ay nasa ilalim ng kanyang kumot. Natural lang na mataranta siya, wala nga siyang kumot bago matulog. Kalmadong ipinaliwanag ni Alwe na tinakpan niya ito, hindi siya pwedeng magkasipon. Inialay si Alwe sa Diyos upang marinig ni Kai ang pagsusumamo ng mga taong hakar. Simula ngayon, tungkulin na niyang manatili sa tabi ng Diyos. Agad na sinabi ni Kai kay Alwe na bumalik na siya sa kanyang mga tao, ngunit iginiit nitong hindi niya magagawa. Binalaan daw siya ng kanyang lolo na kamalasan ang darating sa kanila kung babalik siya, at bukod pa roon, iniligtas ni Kai ang kanyang buhay. Ngayon, pakiramdam niya ay mamamatay siya kung wala si Kai. Kaya pinili niyang paglingkuran ang Diyos na ito magpakailanman. Malinaw na hindi gusto ni Kai ang ideya, ngunit nang mapansin niyang lumiwanag na ang langit, napagtanto niyang umagana at dali-daling tumakbo pabalik sa nayon. Habang inaakyat niya ang Tagaytay, nadatnan niyang naghihintay ang buong tribong koral. Malalim na yumuko ang kanilang pinuno. Nagpasalamat sa Diyos ng pagpapasya sa pagbibigay ng hustisya sa mga umapi sa kanila. Simula ngayon, iaalay nila ang kanilang sarili sa Diyos na ito. Muling sinabi ni Kai na wala siyang kinalaman dito, ngunit ipinaalala ni Porik na patuloy pa ring sinasalakay ng mga org ang kanilang lupain, kaya sila naging mga nomad. Panandalian man o hindi, taimtim na nakiusap ang kanilang pinuno sa Diyos na bigyan sila ng kanlungan sa lambak. Walang takas mula sa maselang usapan na ito, pumayag si Kai na gawin nila ang gusto nila, basta't huwag silang papasok sa loob ng lambak. Sa puntong iyon, tumalikod na siya upang umalis, ngunit humiling si Porik ng isang huling salita. Maya-maya, pagbalik sa nayon ng mga inusig, sinalubong siya ni Jose na galit. Huli na siya para sa ensayo. Humihingi siya ng paliwanag at pilit itong tinatawanan ni Kai. Sabing napasarap lang ang tulog niya. Hindi kumbinsido, sinimulan na ni Jose ang ensayo na halatang masama ang loob. Bigla siyang umatake at halos tamaan si Kai, na bahagyang nakaiwas. Hindi kalayuan, sina Manso at ang iba pang mga lalaki ay pagod na pagod mula sa pagbubungkal ng mga bukirin sa labas ng pader ng nayon. Doon dumating si Lord Vezin, nagtatanong kung nasaan si Kai. Sabi ni Manso, nasa kastilyo raw ang binata, abala sa pag-aayos ng mga supply. Hindi na nag-aksaya ng oras ang Panginoon ng teritoryo. Personal niyang hinamon si Kai sa isang huwad na labanan. Pagkatapos ng lahat, nakilala si Kai sa pagtatanggol niya kay Lady Jose noong sigalot sa nayon ng Ede. Sa totoo lang, ang huling gusto ni Kai ay ang mapansin. At ngayon, pati ang mismong Panginoon ng lupa ay interesado na sa kanya. Habang inaabot ni Master Basco ang kanyang sandata, binalaan niya si Kai na huwag gagamit ng mga tusong taktika. Kahit sa matinding sitwasyon, baka hindi magustuhan ng Panginoon at makainsulto pa siya. Sabi ni Molok, narinig na raw niya ang mga kwento kung paano napalayas ni Kai ang isang grupo ng mga unggoy. Ngayon gusto niyang makita kung ano nga ba talaga ang kaya ng binata. Pero wala namang dapat ikabahala. Wala raw balak ang Panginoon na patayin siya. Naalala ni Kai ang huling bilin sa kanya ni Porik na itago ang katotohanang siya ay pinagpala. Dahil bago pa lang niya natanggap ang proteksyon ng kanyang Diyos, magiging madaling biktima siya ng ibang mga Diyos hanggat hindi pa niya lubos na natututuhan gamitin ang kanyang kapangyarihan. Dahil doon, nagpasya si Kai na pigilan ang sarili hanggat maaari, sinupil ang kanyang lakas upang hindi lumitaw ang kanyang marka at nagsimula na ang labanan. Nagtagpo ang mga sandata ng dalawang mandirigma sa gitna ng pansamantalang bilog na arena. Walang pasakalyang umatake agad si Molok ng isang mabigat na hampas na ikinagulat ni Kai. Nakaiwas siya, ngunit sinundan agad ito ng sunod-sunod na atake na pumilit sa kanya na umatras at dumepensa. Napakatindi ng presyon, kaya lumitaw ang marka ni Kai sa kanyang mukha. Dahil desperadong maitago ito, ibinaba niya ang kanyang ulo. Nang makita siyang nakayuko at wari natalo na, napabulong si Molok na masyado pala niyang tinantya si Kai.
Ngunit nang umiwas si Kai sa susunod na hampas, napansin ni Molok na nawala na ang marka sa mukha ng binata. Dahil dito, nagkaroon si Kai ng sapat na kumpiyansa para lumaban pabalik. Nalugod si Molok, iyon ang apoy na gusto niyang makita sa mga mata ni Kai. Hinamon niya si Kai na gamitin iyon at itaas ang antas ng laban. Bilang halimbawa, lalo pang nilakas ng dambuhalang Panginoon ang kanyang mga atake. Mabilis namang gumanti si Kai ng isang hampas sa baywang ng kalaban, ngunit biglang ibinagsak ni Molok ang kanyang bisig ng malakas at naputol sa dalawa ang baston ni Kai. Ngayon na wala ng sandata, hindi umurong si Kai, malayo roon. Gamit lamang ang kanyang mga kamay, hinawakan niya ang binti ni Molok at pinisil ito ng sobrang higpit, kaya nabitawan ng lalaki ang kanyang sandata. Ngunit gumanti ang Panginoon, isang matinding tuhod sa tiyan ang itinamaan niya, dahilan para tumilapon si Kai palayo. Dumugo ang ilong ni Kai at kita ito ng lahat ng nanonood. Napako si Elsa sa kinatatayuan, hindi makapaniwala sa pinsalang tinamo ni Kai. Sa huli, iyon ang naging huling hampas na nagtapos sa labanan. Duguan, nakaluhod at lubos na nanghihina. Halos hindi na makapanatiling nakatayo si Kai nang biglang tumawa ng malakas si Molok at buong saya niyang ipinahayag na gusto niya ang batang ito. Pagkatapos binuhat niya si Kai gamit ang sarili niyang mga kamay at inihayag na simula bukas, siya na mismo ang magsasanay sa binata. Hindi makapaniwala si Lady Jose na nakayanan ni Kai ang ama niya sa laban at maging si Orha ay umamin na lampas iyon sa inaasahan mula sa isang karaniwang kawal. Ilang sandali pa, dumating si Manso kasama ang tropa, nagtatawanan habang binabalikan ang bugbog na inabot ng kanilang kaibigan. Samantala, naalala ni Elsa ang araw na nangako si Kai na lalakas siya at matapos masaksihan ang laban na iyon, may kung anong gumalaw sa kanyang puso. Kinagabihan, bumangon si Kai mula sa higaan at masayang tumakbo papunta sa lambak. Lagi na lang siyang abala kina Jose at Molok nitong mga huling araw, kaya ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong makapuslit. Pagdating niya, napansin niya ang isang kubong, may ilaw at agad inakalang pumasok ang mga koral sa lambak nang walang pahintulot. Pero nang sumilip siya sa loob, nakita niya si Arua, abalang-abala sa kanyang mga gawain sa bagong tayong kubo. Siya mismo ang nagtayo nito para sa kanyang Diyos at umaasang matutuwa ito. Bagaman tila nagpapasalamat si Kai, nanindigan pa rin siya sa desisyong pauwiin si Arua sa kanyang bayan. Gayunman, ginawa ng dalaga ang lahat para mahulog ang loob ng kanyang paboritong Diyos. Inalok siya ng samot-saring masasarap na pagkain. At sa kumakalam niyang sikmura, wala nang magawa si Kai kundi ang magpadala, pansamantala man lang. Walang pag-aalinlangang sumabak siya sa pagkain at nilantakan ito na parang ilang araw na siyang hindi kumakain. Nang inalok siya ni Arua ng dagdag, hindi na siya nagdalawang isip. Tinanggap niya ito at agad napako ang kanyang mga mata sa isang tray na may maganda at masarap na pritong ulang. Hindi niya kayang magsinungaling. Sa kanilang nayon, hindi siya kailanman nakakain ng ganoon kasarap. Ang saya sa kanyang mukha ay nagsabi na ng lahat. Kinabukasan, pagbalik ni Kai sa nayon, binigyan siya ng bahagyang mas malaking bahagi ng tanghalian. May ilan sa mga lalaki ang nagreklamo na mas marami ang nakuha niya kaysa sa kanila, pero pinaalalahanan sila ng kusinero na tinamad sila sa bukid noong nakaraan. Kung gusto nilang mas marami, kailangan muna nilang paghirapan ito. Nagbiro si Manso na dumating na talaga ang tagsibol para sa kaibigan niya at halatang inis siya sa lahat ng atensyong natatanggap ni Kai. Patuloy siyang nagrereklamo sa sinumang nang aasar sa kanya sa harap ng madla. Habang pinapanood ito, nawala sa sarili si Elsa at di sinasadyang napuno ng sobra ang plato ng isang lalaki. Nagulat ito at tinanong siya kung may nararamdaman ba siya para sa kanya dahil bihira raw siyang bigyan ng ganoon karaming pagkain. Gabi na nang bumalik si Kai sa lupang itinakda para sa kanyang protektahan at doon niya muling nadatnan si Aru, isa na namang gabi sa kanyang doble buhay. Pagsapit ng madaling araw, nakikipaglaban na ang Diyos ng pagpapasya kay Lady Jose at habang unti-unting nawawala ang mga bituin sa langit, bumalik na si Kai sa lambak kasama ang kanyang di pangkaraniwang kasama. Lumipas ang mga araw sa parehong ritmo. Gabi-gabi, walang kapag-urang nagtrabaho si Kai upang mapabuti ang lambak at ang paligid nito, na ngayon ay tirahan ng mga koral, na may taos-pusong pagsamba at paggalang sa Diyos ng pagpapasya. Isang araw, nahirapan ang mga taga-nayon na igalaw ang isang dambuhalang bato na humaharang sa kanilang daraanan. Kahit 12 ng tao ang nagtulungan, hindi pa rin ito natinag. Doon na pumasok si Malakvesin mismo at sa gulat ng lahat, nagawa niyang buhatin at alisin ang bato gamit lamang ang dalisay na lakas. Pagkatapos, ipinahayag niyang lalago pa nang masagana ang mga pananim sa nayon at lahat ay napahanga sa kanyang likas na kapangyarihan. Maya-maya,
Bumalik si Kai at sinubukang buhayin ang isang bulaklak gamit ang kanyang basbas, ngunit bigo siya. Sa pagkabigo, napagtanto niyang marami pa siyang kailangang matutunan. Kinabukasan ng hapon, masayang nagtatrabaho si Elsa sa bukirin nang lapitan siya ni Kai at tanungin kung bakit siya nakangiti ng ganoon. Sagot niya, wala namang espesyal. Masaya lang siya na maganda ang paglago ng mga pananim ngayong taon. Hindi talaga ito na pag-isipan ni Kai noon, pero ngayong mas pinagmasdan niya ito ng mabuti, talagang kamangha-mangha. Ipinaliwanag ni Elsa na ang mga bulaklak ay pinalago mula sa mga butong dinala nila mula sa kanilang lumang nayon. Nang masunog ang kanilang tahanan, kahit papaano ay nailigtas pa rin nila ang mga bulaklak na iyon. Isang maliit na bahagi ng kagandahan mula sa isang lugar na wala na ngayon. Iyon ay nagbalik ng isang alaala kay Kai, pareho pala silang galing sa nayon ng lag. Sinermonan siya ni Elsa dahil nakalimutan niya ang ganoong kasimpleng bagay. Pero sagot ni Kai, bata pa raw siya nang mangyari ang sunog. Ipinagpaliban na lang iyon ni Elsa at sinabi niyang natutuwa siyang unti-unti nang kinikilala si Kai sa kasalukuyan, maging ng pinuno ng tribo. Si Kai, na palaging mapagpakumbaba, umamin na malayo pa ang kanyang lalakbayin. Kailangan pa raw niyang tumibay, lalo na tulad niya na walang pamilya ay palaging kailangang patunayan ang sarili. May mga kaibigan siya tulad ni Manso at iba pa, oo, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, palagi niyang nararamdaman na kailangan niyang magsikap ng higit kaysa sa kahit sino paman. Pinaalala ni Elsa na minsan na rin niyang sinabi ang ganito noong mga panahong umiiyak siya mag-isa. Madidilim at mahirap ang mga araw na iyon sa nayon ng lag. Nakahiwalay si Kai, nakayuko, balot ng kawalan ng pag-asa. Isang gabi, sinalakay ng isang dambuhalang unggoy ang isang grupo ng mga taga-nayon. Inaangkin ang lupa bilang teritoryo nito. At sa kabila ng pagiging bata pa lamang, humarap si Kai sa nilalang, sinubukang labanan ito. Niyakap niya ang binti ng halimaw ng buong lakas habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha na para bang wala na siyang natitirang maaaring mawala. Habang inaalala nila ang sandaling iyon, kapwa nila nadama ang bigat ng lungkot sa kanilang mga mukha. Akala ni Elsa'y katapusan na nila, pero biglang dumating si Mulok Vezin at pinatumba ang halimaw. Sa mga sumunod na sandali matapos ang nakapanghihilakbot na tagpo, habang inaalagaan ng mga gutom at maruruming taga-nayon ang mga sugatan, tahimik na nakatayo si Mulok sa ibabaw ng bangkay ng halimaw. Si Kai, habang pinupunasan ang dugo mula sa kanyang ilong, ay lumingalinga at nangakong sa ngalan ng lahat ng banal, na balang araw, magiging malakas siya. Hindi niya makayanan ang matinding pagkabigo sa kanyang puso. Nakita niyang patay na ang kanyang mga kababayan o halos hindi na makahinga at wala siyang magawa upang baguhin ang kapalaran nila. Iyon ang araw na nangako ang batang si Kai, isang pangakong tuluyang nagbago sa pananaw niya sa mundo at kung paano niya isasabuhay ang kanyang mga araw mula noon. Nakakatawa lang kasi halos nakalimutan na ni Kai ang araw na iyon. Napatawa pa nga siya ng bahagya. Anong klasing bata ba ang nangangako ng ganoon kabigat sa murang edad? Pero si Elsa naaalala pa rin. Ipinagtanggol niya ang kanyang mga tao noon at simula noon, hindi na siya nagbago. Sa gabi, nagpapatuloy ang marahas na banggaan ng mga demihuman. Isang orc na balot sa makapal na baluti ang tumumba sa isang halimaw, nakahawig ng unggoy. Pero agad naman siyang inatake ng isa pa. Ang isa, isang pinagpalang mandirigma. May nakaukit na marka sa mukha nito. Sumugod ang unggoy patungo sa orc, ngunit walang kahirap-hirap na tinaga ito ng isang malakas na hampas at napugutan ng ulo. Pagkatapos niyon, tumingin ang orc sa paligid at nakita ang 12 ng bangkay na nagkalat sa buong larangan ng labanan. Sumigaw sa galak ang kanyang mga tauhan. Paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ng isang durakin. Itinaas ng orc ang palakol niyang basang-basa sa dugo at ipinahayag na ang kapalaran ng mga orc ay nasa isinumpang lambak na iyon. Samantala, sa bagong paborito nilang lugar, magkasamang ninanamnam ni Kai at Aro ang isa na namang mapayapang gabi sa sagradong pook na iyon. Kinabukasan, sa isang bodega ng nayon, pinulot ng batang lalaki ang isang butil mula sa sahig at naisip kung maaari niya itong lutuin at gawing mga bola ng kanin. Biglang lumitaw si Elsa na curious kung ano ang bola ng kanin, ngunit hindi ito talaga maipaliwanag ng bata. Ang totoo, hindi pa siya nakakakain nito, kung tunay man itong pagkain. Gayunpaman, sinabi niyang gusto niyang subukang kainin ito balang araw kung mabibigyan siya ng pagkakataon. Dumating agad si Manso pagkatapos, sumisigaw kay Kai na bilisan na at dalhin ang sako. Nagtatrabaho na ang lahat at siya lang ang nagpapabagal. Kaya bumalik sa trabaho ang bata.
Makikita natin si Molok na nagbibigay ng mga utos. Kailangang matapos ang gawain bago dumating ang inspektor. Tinanong ni Olha kung talagang kailangan bang gawin ang lahat ng ito. Maaaring ayos lang ito kung ito ay isang mahalagang lokal na produkto, pero siguradong hindi naman malaking bagay ang pagbibigay ng kaunting bahagi ng mga butil. Ipinaliwanag ng kanyang ama na paubos na ang mga imbakan ng pagkain ng nayon at hindi nila kayang mawala pa ang ganitong kahalagang supply. Ngunit iginiit ng anak na magiging maayos lang ang mga taga-nayon, malalakas sila. Sa katunayan, naniniwala siyang dapat nag-aalay ng mga regalo ang nayon sa sentrong rehiyon upang makuha ang pabor ng mga ito. Ngunit hindi handa si Molok na isugal ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan kapalit ng impluensyang politikal. Ayon sa kanya, ang mga taga-nayon ay parang sarili niyang mga anak. Samantala, kinakabahan ang mga kasamahan ni Kai habang hinihintay ang pagdating ng inspektor mula sa kabisera. Iniisip pa nilang itago ang kanilang pagkain sakaling mawalan sila ng kahit ano. Hindi kalayuan mula roon nagtanong si Kai kung ang inspektor bang ito ay isa rin sa mga pinagpala. Kinumpirma ito ni Manso at dagdag pa niya, ayon sa mga bulong-bulungan, ang banal na marka ng lalaki ay mas mataas pa kaysa kay Molok. Sinasabing ginagamit ang kapangyarihang ito upang protektahan ang kabisera ng pinag-isang kaharian sa gitnang rehiyon. Ilang sandali pa, dumating ang matagal ng inaasam na sandali. Isang karwaheng puno ng mga palaso ang pumasok sa nayon ng mga inuusig. Lumapit ang pinuno ng nayon upang salubungin si Lord Inspector Gandal. Bago pa man bumaba, nagreklamo na ang inspektor tungkol sa dami ng kalahating tao sa paligid at nagbulong na inatake raw sila ng 10 unggoy. Siyempre, sinabi niyang siya raw mismo ang nagtaboy sa lahat ng iyon. Sa wakas, may nagbukas ng pinto ng karwahe. Lumabas ang inspektor, may mapagdudang ekspresyon sa mukha at agad na nagtanong kung si Jose ba ang kilalang prinsesang maputi mula sa Lag Village na pinag-uusapan ng lahat. Sinabi niya na siguradong inaalagaan siya ng husto ng kanyang ama, kaya't hindi man lang nadadampian ng araw ang kanyang balat. Sumagot si Jose na handa siyang lumaban kung kinakailangan, kahit na isa siyang babae. Walang pakialam si Gandal at sinabing ang mga babae ay dapat manatili lang sa bahay at magpukus sa pagiging asawa ng isang maharlika. Ibinaba ni Jose ang kanyang ulo. Pagkatapos, pinaalalahanan ni Gandal ang lahat na dapat ay mas seryosong ginagampanan ng nayon ng Lag ang tungkulin nitong labanan ang mga kalahating tao. Sa pagtatapos ng pagpapakilala, hinila ang karwahe papasok sa loob ng nayon. May isang lalaking may maskara at duguan ng damit na naglalakad sa tabi nito. Tinanong ni Molok kung kabilang siya sa grupo ng inspektor. Inalis ng lalaki ang kanyang maskara at sinabing siya ay ipinadala ng monasteryo ng Mas. Ang pangalan niya ay Nada. Agad-agad, dinala si Lord Inspector Gandal sa bodega. Mabilis niyang tinapos ang pagsusuri. Napakababa nga ng supply ng pagkain. Malamang dahil hindi raw sapat ang pagsasanay ni Molok para masuportahan ang nayon. Nais sanang magsalita ni Jose upang ipagtanggol ang ama, ngunit pinigilan siya ni Molok at humingi na lamang ng paumanhin. Sinabi ni Gandal na may ilang liblib na nayon na nagtatago ng totoong laki ng kanilang ani. Mariing itinanggi ito ni Molok, sinabing hinding-hindi niya gagawin iyon. Ang mahinang ani ay resulta lamang ng masamang panahon. Napabuntong hininga ang inspektor at sinabing, sa ganitong kalagayan, baka kailanganin niyang manatili sa nayon ng ilang araw bago muling bumiyahe pabalik. Kaya't gusto man nila o hindi, napilitan ang mga taga-nayon na bigyan siya ng matutuluyan at pakitunguhan bilang bisita. Maya-maya, habang nag-uusap silang mag-ama, ibinuhos ni Jose ang kanyang galit sa maliit na tusong iyon na ang lakas ng loob na humingi pa ng karangyaan habang nananatili sa kanilang nayon. Galit pa rin siyang inalala ang sinabi nitong dapat ang mga babae tahimik lang sa bahay. Maingat siyang pinaalalahanan ni Molok na huwag magsalita ng ganoon tungkol kay Lord Gandal. Kinakatawan niya ang hari saan man siya magpunta. Gusto man nila o hindi, bahagi ang nayon ng Lag ng pinag-isang kaharian at may tungkulin sila sa korona. Sa kalat-kalat na taniman ng nayon ng Lag, ginamit ni Mongheng Sinada ang kanyang kapangyarihan upang tumulong sa mga pananim. Lumapit sa kanya si Kai, nagpapasalamat sa tulong. Habang nag-uusap sila, napansin ni Kai na may mantsa sa loob ng damit ni Nada. Nagulat ang monghe, hindi niya raw ito napansin, ngunit hindi niya ipinaliwanag ang dahilan. Sa halip, nagbanggit siya ng ibang bagay. Alam niyang si Kai ang batang naging makapangyarihan matapos kainin ang maraming banal na bato. At sa ganitong aspeto, sabi niya pareho lang sila. Sa monasteryo, kumakain din si Nada ng mga banal na bato bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Ipinakita niya pagkatapos ang kanyang marka na nakaukit sa kanyang mukha, ngunit sinabi niyang hindi ito ipinagkaloob ng kahit anong Diyos.
Ayon sa kanya, maaaring makamit ang mga banal na marka sa pamamagitan ng matinding pagsasanay at sa pagkain ng sapat na dami ng banal na bato. Sa usapin ng mga Diyos, inuutusan ni Gandalf na tratuhin siya na parang Diyos sa nayon. Pinaghanda siya ng isang marangyang handaan para sa kanyang sarili lamang, kahit pa ang nayon ay dumaranas ng matinding kakulangan sa pagkain, isang uri ng pagkain na ni hindi man lang maiisip ng mga taga-nayon na matitikman nila. Si Gandalf syempre ay naniniwalang karapat-dapat siya sa ganitong espesyal na kaginhawaan at labis ang kanyang kasiyahan habang kumakain sa harap ng mga utusan. Samantala, habang nagkakasiya ang mga taga-nayon sa payak nilang pagkain, nagrereklamo ang tatlong magkaibigang gutom na kailangan nilang kumain ng kaunti dahil sa matakaw na lintik na mukhang palakang halimaw. Kasabay nito, nalaman ni Molok mula kay Nada na may paparating na grupo ng mga orc na mas malaki kaysa karaniwan sa rehiyon. Gayunman, hindi naniniwala ang monghe na ito ay isang pananakop. Sa halip, iniisip niyang may ibang layunin ang mga ito na hindi pa nila alam. Plano niyang imbestigahan ito ng sarili niya, ngunit inamin niyang hindi niya gamay ang liblib na lugar na ito. Humingi siya ng tulong mula sa pinuno ng tribo. Sumang-ayon si Molok na magtalaga ng ilang tao upang samahan ang mongheng mula sa monasteryo ng Mas. Kinagabihan, bumalik si Kai sa lambak. Nagmakaawa si Alwe na manatili siya ng mas matagal kaysa dati, ngunit pinaalalahanan siya ni Kai na inatasan siyang magsiyasat kasama ang isang dayuhang monghe. Malungkot na naramdaman ng dalaga na maaaring hindi na muling bumalik ang kanyang Diyos sa lugar na ito, ngunit mahinahong ipinaalala ni Kai na may tungkulin ang mga pinagpala sa lupaing ito at dahil dito, kailangan niyang bumalik upang protektahan ang lambak. Pagkatapos noon, binisita ni Kai si Porak na naniniwalang ang bagong grupo ng mga orc na gumagala sa lugar ay naghahanap sa iba pang mga kaalyado na tinalo mismo sa lugar na ito ng Diyos ng pagpapasya. Nababahala ang pinuno ng mga koral sa galaw ng mga kalaban sa paligid ng lambak, ngunit tiniyak ni Kai sa kanya na handa siyang kumilos kung kinakailangan. Sa pagputok ng araw kinabukasan, habang mahimbing na natutulog si Gandalf, umalis ang pangkat ng investigasyon mula sa nayon upang isagawa ang kanilang misyon. Mula sa tuktok ng pader, kinuwestiyon ni Alha ang desisyon ng kanyang ama na isama si Jose sa ekspedisyon. Inamin ng pinuno ng nayon na dapat sanay ang kanyang anak ang gaganap sa tungkuling iyon. Ngunit sa ngayon, ang prioridad ay ang pagsubaybay sa mga unggoy na umatake sa inspektor. Bukod pa riyan, kasama naman si Kai kaya't dapat ay magiging maayos ang lahat. Sa katunayan, inabutan ni Elsa ang pinagpala mismo habang paalis na siya ng nayon at ikinagulat niya ang regalo nito, mga bola ng kanin. Sinubukan ni Elsa na buuin ang pagkaing pinag-uusapan nila, kamakailan sa pamamagitan ng pagluluto ng kaunting trigo at paghubog nito sa bilog na anyo. Pagkatanggap pa lang ni Kai ng pagkain, agad siyang naalala ang kanyang ina, kahit ilang taon na ang lumipas mula nang huli niya itong maisip. Pagbalik sa grupo, napansin niya na dapat ay mas maputi ang kanin at marahil balot ito sa kung anong itim na bagay. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, matapos ang ilang lakad, nagpahinga ang grupo. Habang pinag-aaralan ni Nada ang mapa ng rehiyon upang malaman ang kanilang kinaroroonan, tinanong ni Jose si Kai kung sumasang-ayon siya sa pananaw ni Inspektor Gandalf na ang mga babae ay dapat maging sunod-sunuran. Ngunit dahil malinaw na hindi niya nauunawaan ang sinasabi ng dalaga, itinigil na lang niya ang paksa. Bigla namang dumating ang isa sa mga espiya upang iulat ang isang karumal-dumal na eksena, isang madugong labanan sa pagitan ng mga unggoy at mga orc na nagtapos sa bunto ng mga bangkay. Inakala ni Nada na ang mga orc na kanilang sinusundan ang siyang lumaban sa grupo ng mga unggoy na iyon. Napansin ng isang lalaki mula sa lago na mas maraming bangkay ng unggoy kaysa sa mga orc na nagpapahiwatig ng malaking pagkakaiba sa lakas ng dalawang panig. Idinagdag ng monghe na maaaring mas malaki ang banta ng mga orc kung sila ay pinamumunuan ng isang makapangyarihang nilalang. Hindi talaga maintindihan ni Kai kung ano ang habol ng mga baboy na ito, ngunit naalala ni Jose ang sinabi ni Lord Nada sa kanyang ama kahapon sa pagpupulong na ang hinahanap niya ay pareho rin sa hinahabol ng mga orc. Bigla namang lumapit mismo ang monghe upang ibunyag na may propesya tungkol sa isang makapangyarihang Diyos na nakatakdang lumitaw sa malayong lupain na ito, isang Diyos na hindi dapat baliwalain. Ang misyon ng monghe ay siyasatin ang mga orc upang matuklasan ang Diyos na ito at ang libingan nito. Dahil kung sino mang lahi ang makakakamit ng Diyos na iyon, ay magkakaroon ng napakalakas na kapangyarihan. Hindi dapat mapasakamay ng mga kalahating tao ang ganitong uri ng puwersa.
Bukod pa roon, inatasan ng sugo ng mas na idagdag ang Diyos na ito sa hanay ng mga Diyos ng pinag-isang kaharian. Nagtanong si Kai kung anong uri ng Diyos ang kanilang tinutukoy. Naalala naman ni Nada ang sinabi ng mataas na pari mula sa kanilang monasteryo tungkol sa propesyang iyon. Sa katunayan, inabutan ni Elsa ang pinagpala mismo habang paalis na siya ng nayon at ikinagulat niya ang regalo nito, mga bola ng kanin. Sinubukan ni Elsa na buuin ang pagkaing pinag-uusapan nila, kamakailan sa pamamagitan ng pagluluto ng kaunting trigo at paghubog nito sa bilog na anyo. Pagkatanggap pa lang ni Kai ng pagkain, agad siyang naalala ang kanyang ina, kahit ilang taon na ang lumipas mula nang huli niya itong maisip. Pagbalik sa grupo, napansin niya na dapat ay mas maputi ang kanin at marahil balot ito sa kung anong itim na bagay. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, matapos ang ilang lakad, nagpahinga ang grupo. Habang pinag-aaralan ni Nada ang mapa ng rehiyon upang malaman ang kanilang kinaroroonan, tinanong ni Jose si Kai kung sumasang-ayon siya sa pananaw ni Inspektor Gandal na ang mga babae ay dapat maging sunod-sunuran. Ngunit dahil malinaw na hindi niya nauunawaan ang sinasabi ng dalaga, itinigil na lang niya ang paksa. Bigla namang dumating ang isa sa mga espiya upang iulat ang isang karumal-dumal na eksena, isang madugong labanan sa pagitan ng mga unggoy at mga org na nagtapos sa bunto ng mga bangkay. Inakala ni Nada na ang mga org na kanilang sinusundan ang siyang lumaban sa grupo ng mga unggoy na iyon. Napansin ng isang lalaki mula sa lago na mas maraming bangkay ng unggoy kaysa sa mga org na nagpapahiwatig ng malaking pagkakaiba sa lakas ng dalawang panig. Idinagdag ng monghe na maaaring mas malaki ang banta ng mga org kung sila ay pinamumunuan ng isang makapangyarihang nilalang. Hindi talaga maintindihan ni Kai kung ano ang habol ng mga baboy na ito, ngunit naalala ni Jose ang sinabi ni Lord Nada sa kanyang ama kahapon sa pagpupulong na ang hinahanap niya ay pareho rin sa hinahabol ng mga org. Bigla namang lumapit mismo ang monghe upang ibunyag na may propesya tungkol sa isang makapangyarihang Diyos na nakatakdang lumitaw sa malayong lupain na ito, isang Diyos na hindi dapat baliwalain. Ang misyon ng monghe ay siyasatin ang mga org upang matuklasan ang Diyos na ito at ang libingan nito. Dahil kung sino mang lahi ang makakakamit ng Diyos na iyon, ay magkakaroon ng napakalakas na kapangyarihan. Hindi dapat mapasakamay ng mga kalahating tao ang ganitong uri ng puwersa. Bukod pa roon, inatasan ng sugo ng mas na idagdag ang Diyos na ito sa hanay ng mga Diyos ng pinag-isang kaharian. Nagtanong si Kai kung anong uri ng Diyos ang kanilang tinutukoy. Naalala naman ni Nada ang sinabi ng mataas na pari mula sa kanilang monasteryo tungkol sa propesyang iyon. Itinuro ni Kai na si Lady Jose ay isa ring pinagpalang babae, kahit na bihira para sa isang babae na magkaroon ng ganoong titulo sa mga lupaing ito. Napagpasyahan ni Nada na ang nakamamatay na sugat ng babaeng Yuzel ay mula sa isang orgax. Biglang sabat ni Kalik na kahit isang babae na pinagpala pa ay walang laban sa isang halimaw na katulad niyon. Kita kay Jose ang pagkainis sa sinabi. Gayunpaman, nang suriin ng monghe ang espada na nakuha mula sa babae, napagtanto niyang ang lahat ng sugat sa mga patay na org ay mula sa kanya. Nagulat si Jose na nagawa ng babaeng pinagpala na talunin ang mga kalabang iyon mag-isa. Sabi ni Nada, mataas ang halaga ng mga sungay ng Yuzel kaya malamang ito ang tunay na pakay ng mga mananakop. Ayon sa kanya, ang mga Yuzel na natagpo ang patay ay unang inatake. At narinig ng matandang babae ang kanilang mga sigaw, kaya agad siyang tumakbo upang tumulong. Hindi niya matanggap ang ideya na mas marami pa sa kanyang lahi ang madadanak ang dugo, kaya tumayo siya bilang panangga upang makaligtas ang iba. Iyon ang dahilan kung bakit wala nang naiwan sa nayong ito. Gayunpaman, iginiit pa rin ni Kalik na pabigla-bigla ang naging kilos niya. Malaki kasi ang diferensya sa lakas at kakayahang lumaban ng mga orc kumpara sa mga Yuzel. Maging si Jose ay naniwalang dapat alam ng pinuno na wala siyang laban. Ngunit giit ni Nada, nalampasan niya ang pagkakaibang iyon dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga tao. At para sa kanya, iyan ang uri ng katangian na dapat taglayin ng bawat pinagpala. Para kay Kai, ang tunay na pinagpala ay iyong hindi kailanman umatras sa laban, gaano man kalakas ang kalaban. Sa narinig nakaramdam ng hiya si Kalik at humingi ng paumanhin sa kanyang sinabi, habang si Jose naman ay halatang naantig sa pag-iisip na baka balang araw, maging katulad din siya ng matandang Yuzel. Matapos ilibing ng may dangal ang mga nasawing taga-nayon, napansin ng monghe na ang pinuno ng tribo ay walang banal na bato. Ibig sabihin, malamang ay naipasa na niya ang kanyang pagpapala sa iba. Gayunpaman, ang kanyang Diyos ng lupa ay hindi konektado sa Diyos na hinahanap ni Nada.
Sa pinakamababa, natukoy ni Nada na ang pangunahing grupo ng mga org ay nasa ibang lugar. Habang nakatingin sa mapa, itinuro niya na mula sa lugar ng labanan sa pagitan ng mga unggoy at org, nahati ang landas sa dalawa. Ang isa ay patungong nayong ito kung saan lumitaw ang mga ligaw na org mula sa batalyon. Ibig sabihin, ang pangunahing puwersa ay dumaan sa kabilang landas, ang patungo sa kagubatan, kung saan malamang naroroon ang lapida ng Diyos. Nang mapagtanto ni Kai na ang tinutukoy ng sugo mula sa mas ay ang lambak, agad siyang nagboluntaryong maunang tumuloy roon upang buksan ang daan kung ito'y makatutulong sa mga koral nang mas maaga, hindi siya magdadalawang isip. Tungkol naman sa kanila, kaka-inform lang kay Polek ni Ketchak tungkol sa paglapit ng mga org, kaya sa kabila ng kanyang edad, nagpa siyang tipunin ang ilan sa mga kalalakihan upang masuri ng personal ang panganib. Maaaring matanda na siya, ngunit tumanggi siyang maupo na lang at walang gawin habang nasa panganib ang kanyang mga tao. Samantala, mabilis na tumakbo si Kai patungo sa lambak.